Karaniwan, pag nag-research tayo sa internet or nagtanong tayo sa mga tao sa gym, most of the time or 98% of the time, yung nakukuha nating impormasyon ay unorganized at talaga namang nakakalito. Although, totoong nakakamotivate. So, paano nga ba tayo magsiset ng ating fitness goal? Sa pagsiset ng mga goals, mas makabubuti kung gagamitin natin yung acronym na SMART. That stands for specific, measurable, achievable, relevance, and timely or time-bound. Ang SMART ay isang criteria na magiging guide natin sa pagsiset ng ating goal. Nangangahulugan ito na dapat ang mga hakbang na gagawin natin ay pumapaloob sa acronym na SMART. Ano nga po uli yung meaning ng SMART? Specific, measurable, attainable, relevance, and timely or time-bound. Specific. Dapat ang goal natin ay specific. Pansin niyo ba na pag pumupunta kayo sa mga gym, karamihan sa mga nakikita mong mag-gym ay wala silang malinaw at nakaset na goal o kahit man lamang workout program. Meaning, yung workout na ginagawa nila ay nakadepende sa availability ng machine or equipment na nakikita nila. Yung iba naman ay nakadepende sa mood nila. Gusto ko po sana na maintindihan natin na ang workout na walang malinaw na goal or purpose ay useless. Siguro may magpipilosopo sa sinabi ko at sasabihin na, Coach, di ba mas okay naman na may exercise kaysa sa wala? Opo, totoo at tama po yun. Pero hindi po ba na mas maganda kung gagawin din naman natin ang isang bagay, ay gawin na natin ang tama kaysa mali? At yun po ang purpose ng video na ito. Isipin niyo po yung taon buhat lang ng buhat. Pero wala naman siyang malinaw na goal. Mahalin tulad natin siya sa isang ibon na lipad lang ng lipad, pero wala naman siyang specific na patutunguhan. Ang nangyayari, nasasayang yung oras niya at nagpapagod lamang siya sa wala. So, paano nga ba gumawa ng specific goal? Isipin niyo na may dalawang tao na nag-enroll sa gym. Nung tinanong ko sila kung ano ang goal nila, kung bakit sila nag-gym. Sumagot si Gymmer A ng ganito. Mag-gym ako para gumanda yung katawan ko. Samantalang si Gymmer B ay sumagot ng ganito. Mag-gym ako para ma-improve ko yung muscle ko, mabawasan yung fats ko, at syempre, lumakas din ako. Pansinin natin na sa dalawang gymmers na ito ay pareho silang may goal. Pero si Gymmer A ay may generalized at may pagkamalabong goal. Samantalang si Gymmer B ay merong specific at malinaw na goal. Siguro, hindi man po nare-realize ng karamihan, pero yung simple at hindi natin pagkakaroon ng specific goal ay maaaring maging hadlang sa pagkamit ng ating layunin. Kung general po kasi yung goal natin, ay mahihirapan tayong i-pinpoint yung mga hakbang na kailangan natin gawin para ma-achieve natin ang ating goal. Kaya ang pinakamahusay na hakbang para ma-achieve natin ang ating layunin ay sa pamamagitan ng pagkakaroon ng specific na goal. Ikalawang criteria, measurable. Dapat mayroon tayong sukatan or metrics na magpapakita ng ating progress, papunta at papalapit sa ating goal. Balikan natin si Gymmer A at si Gymmer B. Sinabi ni Gymmer A na gusto niyang magbawas ng timbang. Samantalang si Gymmer B, sinabi niya na gusto niyang mabawasan ng 10 kilo at pipilitin niyang magbawas ng 1 kilo kada linggo. Ang maganda sa pagkakaroon ng measurable goal ay sa tuwing makikita natin yung resulta kada linggo na nababawasan tayo ng timbang, ay sumasaya tayo, nagiging motivated, at mas lalo tayong ginaganahang pag-igihan yung ginagawa natin. Pero kung wala kang measurement na ginagawa, hindi mo makikita, mamomonitor at ma-appreciate yung maliit na resulta papunta sa iyong goal. Kaya malaki ang tsansa na ikaw ay ma-demotivate at kagaya ng iba ay sumuko na. Pangatlong criteria, attainable. Ibig sabihin, yung goal natin ay challenging pero hindi mukhang imposible. Sa madaling salita, dapat ito ay realistic or makatotohanan. Balikan natin si Gymmer A at si Gymmer B.
Sinabi ni Jimmer A na gusto niya na mabawasan yung timbang niya ng 20 kg sa loob lamang ng 2 araw. Samantalang si Jimmer B ay sinabi niya na gusto niya magbawas ng 10 kg in 10 weeks. Sa senaryong ito, mapapansin natin na mas attainable at makatotohanan ang gustong mangyari ni Jimmer B. Dagdag pa dito, gusto ko po sanang maunawaan ng mga tao na kami pong mga certified personal trainer ay mga coach lamang at hindi po kami magician. Ika-4 na kriteria, relevance or may kaugnayan. Unang-una, bago mo simula ng iyong goal, makabubuting itanong mo muna sa sarili mo kung worth it ba itong goal ko? Bakit ba mahalaga na ma-achieve ko ang goal na ito? Ang goal mo dapat ay nakaugnay papunta sa direksyon ng iyong values, dreams, and ambitions. Balikan uli natin si Jimmer B. Matatandaan na ang specific goal niya, ma-improve ang lean muscle mass niya, mabawasan ang body fats niya, at mag-improve yung lakas niya. Overall, ang pinaka-goal niya is maging healthy at maiwasan ang mga sakit na dulot ng excess fat sa katawan. At ginagawa niya ito dahil nauunawaan niya ang kahalagahan ng kanyang kalusugan sa paggamit niya sa kanyang mga dreams and ambitions. Ika-5 kriteria, timely or time-bound. Siguro narinig niyo na yung quotes na ganito, "A goal without a deadline is just a dream." Ang maganda sa pagkakaroon ng deadline ay nagkakaroon ka ng disiplina at sense of urgency na magawa ang isang bagay base sa iyong target na date at may iwasan natin mag-procrastinate. Dahil habang papalapit ang deadline na sinet mo sa iyong sarili, ay mas lalo kang napipresyo at nagsisikap na mapabilis at makumpleto ang iyong mga dapat na gawin bago dumating ang iyong deadline. Hello guys! Salamat sa pananood niyo sa video na ito at sana ang nakatulong ang video na to para ma-motivate kayo mag-set ng inyong fitness goal. Nga pala sa mga hindi pa naka-follow sa ating FB page, ito nga po pala yung merch natin.